Nung kami pa ay hindi naglilingkod sa ating Diyos, ay ang buhay namin talagang parang masasabi namin na isang kahig, isang tuka. As in talagang napakahirap. Ang bahay namin noon, kumbaga sa bahay kubo, wala siyang kwarto. Dahil 6 kaming magkakapatid, hati-hati kami doon sa nilugaw ng nanay namin. Pagka mag-aaral ako noon, wala kang baon. Pag uwi, wala ka pa rin makain. Ang tatay ko, ang trabaho niya, construction lang. Umiinom pa ng alak, naninigarilyo pa. So, sa mga bisyo niya lang, yung sweldo, kulang pa. So, kapag nagsweldo siya, binabayad lang sa utang. Magulo kami, ang kuya ko lumalabang pa sa lola ko. Talagang nagwawala kapag hindi nabigyan ng pera pambili ng alak. Andyan na yung nag-uuwi ng babae, nagtitake ng marijuana, umiinom, araw-araw. Si Pastor Banji at saka si Pastor Christy, dito sa aming lugar, kapag Sabado, nandyan na yan. In-invite kami para kwento-kwento sa Bible, yung mga Bible stories. Gustong-gusto namin, puro sa verse ng Bible. Tuwan-tuwa kami noon dahil dun sa mga kantahan, itinuturo sa amin, galak na galak kami. Pero yung kuya ko noon, binabato pa kami. Galit na galit sa amin. At binabato sila pastor, pinapalayas. Nung kami ay isinama ng nanay namin dahil nga nadistino sa ibang lugar yung tatay ko dahil nga sa construction worker siya. Kaya ang iniwan dito ng nanay ko at tatay ko, yung kuya ko. Pagbalik namin dito, siya na pala ang inaaralan ng ebanghelyo ng Diyos. Kaya sa biyaya ng Diyos, yun, nakatanggap yung kuya ko. Nung naaralan siya, namalayan lang namin na yung iba na yung pag-ugali niya, na iba na yung bihis niya, na talagang Jeprox. Serious siya sa paglilingkod sa Diyos. Siya mismo nagpumilit sa amin. Dito sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, kami na-convert. Nang siya ay naligtas, sunod-sunod na po kami ng mga magkakapatid. Nakapag-asawa ako na mananampalataya din. Kapag kami ay naglilingkod, dumadalo sa gawain, naglalakad lang kami kahit malayo ang simbahan. Nagtitiis kami hanggang kami ay makauwi. Pero sa pagdalo ko, lagi kong naririnig sa mga salita ng Diyos na unahin muna ang sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, uunahin kita. Basta ang iniisip ko na may gagawin ng Diyos. Kaya nung malapit na ang pasukan nun, nakita ko talaga na kulang ang staff sa Maranatha Christian School. Dahil marami ang estudyante. Sa pagbo-volunteer ko, walang allowance yun. Ikaw mismo ang magsasakripisyo para tumulong. Kaya yun ang ginawa namin mag-asawa, ihahatid ako sa school. Iniwan ko yung mga anak ko nag-aaral. Pag uwi, maglalakad ako. Tumutulo ang luha ko. Hindi lumipas ng 1 taon, ilang buwan lang yun. Yung biyaya ng Diyos, sunod-sunod na dumating sa amin. Mula sa kahirapan, mula sa kawalan, unti-unting binigay sa amin. Mayroong kinakasangkapan ng Diyos para makapag-aral yung aking mga anak sa private school. Kaya nakapag-graduate sila sa private school. Kaya may nagbigay sa amin na para kami makapagpatayo ng tindahan. Nagkaroon ng van, nagkaroon ng jeep, nagkaroon ng owner, nagkaroon ng motor na kinikilala namin galing sa Diyos. Kaya ako'y nagpapasalamat dito sa aming lugar na kami ay tinawag ng Diyos upang makapaglingkod sa Kanya. Kaya masaya ako dahil yung asawa ko, yung mga anak ko, sumasamba sa Diyos. Kaya itong karanasan kong ito, binabahagi ko sa mga anak ko, itinuturo ko sa kanila na unahin muna nila ang sa Diyos. Kaya hanggang sa lumaki sila na yung araw ng pagsamba, hindi nila i-absent yun. Kahit anong talagang pagsamba muna, sa Diyos muna, bago pang sarili.
Kaya doon kami talagang naniwala na totoo yung salita ng Diyos. Kaya dito na sa pananampalatayang itong Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, totoo, sapagkat nabago yung buhay ng aking kapatid. Kahit yung tatay ko, na hindi naniniwala talaga dyan, hindi nagsisimba, na-convert din. Pati yung lola ko na talagang sarado katoliko, talagang asing may katungkulan nga yun sa simbahan na, yung alam yung manang, yun, na-convert din. Ang kalagayan namin noon bago kami nakatanggap sa Ebanghelyo ng Diyos, napaka-laking pagkakaiba. Hindi pala mahirap yung ikaw ay maglingkod sa Diyos. Ito'y malaking kagalakan at malaking biyaya sa amin. Kapag inuna mo ang Diyos, hindi ka niya pababayaan.